Good evening po sa ating lahat. Good evening po sa ating mga nandito po sa sanctuary and good evening po sa ating mga kasama po sa online. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Lord Jesus, Lord God. Lord, we thank you for tonight po Lord na pinagtipon-tipon niyo po kami po Lord sa inyong panambahan Lord God. Lord, tonight po Lord as we unravel your word po Lord, continue to guide us po Lord, open our hearts, our minds, our ears po Lord that ma-receive po namin ng yung word po, Lord, and nawa po, maging patabang lupa po, Lord, ng aming mga puso, and kayo na po patuloy na gumabay po, Lord, sa amin po, Lord, rebuke every form of distraction from the enemy po, Lord, and tinatas ko po sa inyo po, Lord, ang lingkod po, Lord, na itago niyo po ako sa inyong krus at lahat po na aking sasabihin ay manggagaling lang po, Lord, sa inyo. Salamat po. Salamat, Lord God. In Jesus' name, pray. Amen. Ayan. Ako po ay patuloy po nagpapasalamat sa ating sa Panginoon na tayo po ay patuloy at continually po na nagagather sa ating church, sa ating panambahan, sa ating mga gawain po sa ating sanctuary. For ito po ay isang commandment po sa ating Panginoon na tayo ay finufulfill po natin. Punta po tayo sa ating word sa gabing ito sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ayun po, patuloy po tayong niremind ng ating Panginoon continually na every single time po na tayo po ay may chance na makapag-gather po as a church, sa sanctuary, or ganyan din po sa online, ay patuloy po natin gawin ito with love and with good deeds po sa ating kapatiran. Nawa po na sa ating patuloy na niremind po tayo ni Lord na when we gather, may we continue to care and love for each other kung sa bawat pagkakataon po na binibigay po sa atin. And alam ko po, this few recent years po na yung sa pandemic po, alam ko po na ito po ay may mga pagka-epekto po sa atin, lalo na po sa ating pag-socialize. And di ko po alam if nalaman niyo na po yung term na lone wolf. If di po natin alam, according to Merriam-Webster, lone wolf po ay a person who prefers to work, act, or live alone. And sa Oxford Languages naman po, ito naman po ay a very independent or solitary person. So, alam ko po na mapaisip po kayo na, Brother Justin, masama po ba ang maging independent person? By no means po hindi. Hindi po siya isang masamang preference po sa ating pag-socialize po. But as humans po, na dinesign po ni Lord, we are meant po na mag-socialize and to gather with one another. Alam ko po na sa atin po, meron po dito sa kamunduhan na kasabihan that no man is an island. But for us po, sa ating mga Christian, the Bible has given us another or more solid po na reminder po sa atin. Basahin po natin sa Genesis chapter 2 verse 18. The Lord God said, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him." Ayun po, sinabi pa lang po on the day of creation, ginawa po si Adam, the first man here on earth. Sabi po ni Lord na hindi po maganda o hindi po good na nag-iisa lamang po ang tao. Lalo na po yung situation po ni Adam na since siya po yung unang kinuit ni Lord, ay possible po, nakita po ni Lord na magiging lonely po si Adam. Dahil wala po siyang kalinga or wala po siyang kasama sa Garden of Eden. And lalo na po, until now, God continue to remind us to gather one another, to have each other's back po na patuloy natin gagawin ang lahat para patuloy natin masuportan ang isa't isa. Kasi alam po natin na mahirap po ang loneliness, mahirap po siya lalo na po sa ganitong panahon na dumadagdag na po yung mga problema, nalunod na po tayo sa mga trials and tribulations natin sa buhay. But ito po, niremind po tayo ni Lord to always have each other's back. And alam ko po na sa atin po tayo po mga tao ay we have our unique preference po pag nag-socialize po tayo. Sino po dito nakakaalam ng MBTI test?
If mga di pa po nakakaalam po sa MBTI, ito po yung isa po siyang test na malalaman po, just for fun lang po siya na pwede pong malaman if ano po yung mga preference nyo po pag socialize po kayo. Pwede po kayo maklasify na extrovert or introvert na with underlying traits po. So, kung extrovert po kayo, ito po yung mga tao na prefer po nila na marami po silang nakakasalumuhang tao sa day-to-day life po nila. Mas prefer po nila na palagi po sila may kasama. Mas gusto po nila palagi po silang may nakikipag-chit-chat po sa kanilang everyday. And nagtatry po sila, yung social battery po nila ay tumataas. Mas prefer po nila na palagi po silang may kinakausap. And sa isa pong crowded po na environment, dun po, mas gustuhin po nila na getting to know more people po. Dahil yun po yung prefer po nila. Dahil mataas po yung energy na at hindi po sila, kahit pa paano, hindi po sila na hihiyan na i-share po yung mga gusto po nilang sabihin. And next naman po yung introverted po, ito naman po yung kabaliktaran. Ito po yung mga taong prefer po nila na konti lamang po yung mga tao na nakasalumuhan nila. And sa isa pong crowded na environment, mas prefer po nila na doon lang po sa background na wala po masyadong kinakausap kasi nadidrain po yung social battery po nila. Hindi po nila kaya yung too much energy po sa isang place. Kaya po if napapanood nyo po yun sa mga movies or sa mga TV series po, yung mga introverted po, sila po yung mga nasa likuran po ng mga events. Sila po yung mga katabi po yung catering. Nandun lang po sila na, konti lang po yung gusto nilang kausapin. And mas prefer po nila na meron po silang alone time. And kung wala po kayo sa dalawa, meron pong pangatlo. Ito po yung ambivert na both po na flexible po yung kanilang preference po. For example po, Monday. Monday po, marami po silang gustong kausapin. Ang dahil po nilang very full of energy po sila. Kahit sino, kakausapin po nila. Go lang po ng go. And pagpunta po naman po ng Tuesday, baka naman po mas gusto nila mag-lie down. Gusto po nila chill lang na konti lamang or baka bilang po yung kausapin nila ng mga tao. Bagamat ito po ay mga preference po natin pag nag-socialize po tayo, dapat ito po ay hindi po maging ibabaw po sa ating binigay na priority po sa atin ni Lord. Let us give importance po na whether we are an introvert, extrovert, or ambivert, kung ano man po, let us continue to be with each other's presence po. Kahit online po, kahit isang simple chat lamang po sa ating mga kapatiran, it is a sign of gathering. It is a sign of giving care to one another. And nawa po, as Christians, as we hear this word po tonight, nawa po patuloy nating ibigyan ng importansya na meron po talagang mga tao or mga ating mga kapatiran ay if hindi po masyadong nakakamusta po ay pwede pong mawala po ang kanilang flame. Because we are a body of Christ. We are a family in Christ. And another one naman po sa ating having responsibility with one another is confessing each other's sins. Punta po tayo sa James chapter 5, verse 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ayun po. Confessing each other's sins po. Nung the day na tinanggap po natin si Lord Jesus Christ, yung sinurrender na po natin ang sarili natin po sa ating Panginoon, we were been healed from our sins. We were been freed by our sins. Pero alam po natin that since we are already in the Lord, the enemy will continue to attack us. The enemy will continue to remind our past. Lalo na po yung mga ginawa po natin dati. Alam ko po sa atin na, lalo na po yung sa mga sins po na may kabigatan, lalo na po sa ibang tao, ganun din po sa Panginoon po na ating Panginoon, alam ko po mahirapan po tayong makamove on. Minsan po nag-relapse po tayo doon sa mga sins na ito. Kaya God has commanded us to confess our sins to one another, to have each other's support po. Na magkameron po tayo ng kalinga, na magkameron po tayo ng pwede nating masharean ng ating problema. Kasi alam po natin na mahirap po na maging mag-isa, lalo na po kung ito pong mga sins na ito ay patuloy po tayong ginagambala. Kaya God is continue to remind us to have each other. Kung meron pong confession po, kung one-on-one or isa po kayong grupo na nagko-confess po sa isa't isa,
Let be Christ be the center of that confession. Let the Lord God be the center na when times na i-confess nyo po ay nawa po sa atin po ay may we see it with love and grace po. The same po na binigay po sa atin ng Panginoon. Huwag po tayo mang-judge. Huwag po tayo agad na meron ng bad light po doon sa person po or kapatiran po na confess. But let us have mercy. Let us have grace po, katulad po na binigay po sa atin ng Panginoon. Kasi mahirap po na magkameron po na may nakadikit or may mga sins po tayo na hindi po natin alam o hindi po natin pa po na surrender po sa ating Panginoon. Kaya let us be a pillar for one another. At ganyan din po, kung bigay na po or na-confess na po ng ating kapatiran sa atin, let us give our full faithfulness and confidentiality po pag nasabi na po ito. Let us give them time, patuloy po natin sila ipag-pray every single day, yung pagka-confess po nila. And let them know that you are praying for them po. Let them know that you have their trust na hindi po natin agad dito ipagsasabi. For the Lord will deal with our brothers and sisters po. Kaya tonight po, as we pray, as we continue to praise and worship the Lord, may we continue to have each other's back. Let us pray for one another. Let us be responsible to one another. Let us love one another po, for the day is coming. The Lord wants us to be as complete as a church and as a family of God and as a body of Christ. Kaya po, inimbitahan ko din po kayo sa ating nalalapit po sa October 30 na special prayer meeting na patuloy po nating invite ang ating mga kapatiran, ating mga family na to continue to pray for one another, to continue to share the Word of God. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord, thank you, Father, thank you, Lord Jesus, Lord God. We thank you, Lord, for tonight that you have given to us na anong word na help us, Lord, to always look out for each other, to pray for one another. Help us, Lord God, to always have love in our hearts, Lord God, love towards our brethren po, Lord. And nawa po, Lord, na kailangan po tuloy na mag-sustain po, Lord, sa amin po, Lord. Be the center po, Lord, ng aming mga relationship po dito sa church. Sila po ipasamat, Lord God. In Jesus' name pray, Amen.